Magandang araw mga ginagiliw naming tagapakinig. Magandang araw mga minamahal naming mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ako pong muli ang inyong makakasama, Ma'am Rhea O. Malyare, upang talakayin ang ating bagong aralin. Binabati ko kayo dahil matiyagan yung natapos ang ating nakaraang module. Halina't samahan ninyo ako upang talakayin at pag-aralan ang ating bagong aralin na tiyak na inyong magugustuhan at kapupulutan ng maraming kaalaman na inyong magagamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tara na! Ikalawang markahan, Module 5, Pagsusuri ng maikling kwento. Pagbibigay kahulugan sa imahe at simbolo. Paghahambing ng kultura. Sa pagtatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang: una, nasusuri ang maikling kwento batay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysay. Ikalawa, nahihinuha ang kulturang nakapaloob sa binasang kwento. Ikatlo, nabibigyang kahulugan ang mga imahe at simbolo sa binasang kwento. At ikaapat, napaghahambing ang kultura ng ilang bansa sa Silangang Asya batay sa napanood na bahagi ng teleserye o pelikula. Para sa ating panimulang pagtataya, panuto, basahin at unawaing mabuti ang ilang bahagi ng maikling kwento at suriin kung ano ang binibigyang pansin dito. Isulat lamang mag-aaral kung ito ay tauhan, lugar o pangyayari. Una, unti-unti sa paningin ko'y nagkakahugis ang isang mapanglaw at dahop na kapaligiran. Ang mga bahay na malayo ang agwat, nagliliitan, ang iba'y nakagiray na, pulos na yari sa kugon at kawayan ay waring nagsisibantang lumupasay sa anumang sandali. Sa malayang hangin ay nagsasanib-sanib ang kahol ng mga aso, kakak ng mga manok at itik, unga ng mga kalabaw, langit-ngit ng nagtatayugang kawayan at pagpaspas ng dahon. Anong bahagi ito ng maikling kwento? Pakilagay ang sagot sa inyong sagutang papel. Ang tamang sagot ay lugar. Tama. Ikalawa, dinalaw siya mula noon ng pag-aagam-agam sa kanyang pag-aanluwagi. Hinahanap-hanap niya mula noon ang bagay na dapat niyang malikha. At sa palagay niya ay waring nagkukulang at hindi tumpak ang bawat gawin at likhain niya. Dumaan ang mga taon at siya ay nakaramdam ng panghihina. Mabilis ang pagtanda niya, ngunit ang kanyang alalahanin ay hindi nababawasan. Ano namang bahagi ito ng maikling kwento? Magaling. Yan ay pangyayari. Ikatlo, may luha siya sa mata, ngunit may galak siyang nadama. Luwalhati, hinahagod-hagod niya ang mga kamao. Nadama niya ang bagong tuklas na lakas niyon, ang tibay, ang tatag, ang kapangyarihan. Muli niyang tiningnan ang nakabulagtang si Ugor. Pagkaraay, nakapikit at buka ang labing nag-angat siya ng mukha. Ano namang bahagi ng maikling kwento ang ating binasa? Magaling. Yan ay pangyayari. Ikaapat, tunay ngang isang malaking pangyayari ang nakaakit sa pansin ng San Joaquin. Hindi sila magkasundo sa pagtinging ibibigay nila kay Leia. Sa isang banda, siya ang anak ni Aling Clara na magpapaahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Kaiinggitan, kamumuhian, masarap siraan. Subalit siya rin ang anak ng San Joaquin na kapupulutan ng pag-asa,
pupurihin, tatangkilikin, gagawing pangunahing tauhan sa kwentong isasalaysay sa ilang henerasyon ng kabataan. Ang tamang sagot ay tama, tauhan. Ikalima, kung takip silim ay isinusuot na lahat ni Marcos, ang polinas, ang gura at ang sweater, saka dala ang latigong katulad ng pamalo ni Don Chong. Pagdating niya sa puok na kinapupugalan ay saka aasbaran ng palo ang kalabaw. Hanggang ito'y umungol na ang alingawngaw ay anot hanggang sa kalagitnaan ng bayan. Kung di niya makita ng halos apoy na ang lumalabas sa dalawang mata ng hayop ay hindi pa niya ito titigilan. Sa gayon ay matulin siyang nagtatago upang umuwi na siya sa bayan. Ano namang bahagi ng maikling kwento? Okay, ang tamang sagot ay pangyayari. Okay, para sa titik B, panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag na tumutukoy sa kayarian ng kwento, batay sa pahayag ng mga pangyayari. Sulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang bago ang bilang o sa inyong sagutang papel. Pang-anim, si Li Huiquan ay isang dating binanggo na nagsisimulang magbagong buhay. A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Wakas, D. Suliranin. Titik lamang ang isulat, mga mag-aaral. Tamang sagot ay, okay, titik A. Tauhan. 7. Ang nyebing itim ay pumapaksa tungkol sa kaugalian at uri ng pamumuhay ng bansang China. A. Paksa, B. Layunin, C. Tagpuan, D. Suliranin. Okay, tamang sagot ay titik A. 8. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw dahil walang makaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Huiquan. Ipaksa, biwakas, si reaksyon, di layunin. Tamang sagot ay, okay, magaling. Titik B. Nagpakuha ng litrato si Li Huiquan sa Red Palace Photo Studio, isang bagay na ayaw niyang gawin. Dahil pakiramdam niya, lalo pa siyang pinapapangit ng kamera. A. Paksa, B. Panimula, C. Wakas, D. Layunin. Okay, ito ay titik B. Ibinigay kay Huiquan ang pwesto sa may daanan sa timog ng silangang tulay. Sa bandang kaliwa niya ay ang daanang silangang kanluran. Sa bandang kanan ang katapat nitong hilaga timog na sa tapat mismo ng paradahan para sa S-Bridge Department Store. Ito ay A. Paksa, B. Tagpuan, C. Tauhan, D. Reaksyon. Okay, magaling. Tamang sagot ay titik B. 11. Pinahalagahan naman sa kwento ng patlang ang tagpuan, puok, lugar na pinangyarihan ng kwento. Karaniwan ay maraming paglalarawan tungkol sa puok, hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang mga pangkalatang pag-uugali ng mga tao roon. Ang kanilang mga kilos, gawi, mga paniniwala, pamahiin at pananaw sa buhay. Ito ay A. Maikling kwento ng tauhan, B. Maikling kwentong makabanghay, C. Maikling kwento ng katutubong kulay, D. Maikling kwento ng kababalaghan. Ang tamang sagot ay titik C. 12. 12 hanggang 15. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay pagpapalawak sa pamamagitan ng pang-uri o pang-abay. Ang ating batayang pangungusap, ang Great Wall of China ay simbolo ng dinastiyang Ming. Pagpapalawak na pangungusap, ang makasaysayang Great Wall of China ay simbolo ng dinastiyang Ming. Ang may salungguit ay makasaysayan. Ano ba yung bahagi ng pananalita? Pang-uri ba o pang-abay? Tamang sagot ay magaling. Yan ay pang-uri.
13, batayang pangusap. Pumunta sa palengke si Hui Quan upang magpakuha ng larawan. Pagpapalawak na pangusap, pumunta agad sa palengke si Hui Quan upang magpakuha ng larawan. Ang may salungguit ay agad. Yan ba ay pang-uri o pang-abay? Tama, yan ay pang-abay. 14, ang batayang pangusap, umalis si Hui Quan. Pagpapalawak na pangusap, patalilis na umalis si Hui Quan. Pang-uri ba o pang-abay? Okay, magaling, yan ay pang-abay. Batayang pangungusap, si Tio Li ay pulis. Pagpapalawak na pangusap, si Tio Li ay isang responsableng pulis. Ang may salungguit ay responsable. Okay, anong sagot? Tama, yan ay pang-uri. So, malalaman nyo mamaya mga mag-aral ang kaibahan ng pang-uri at ng pang-abay. So, alam ko naman na alam na ninyo ang mga bahagi ng panalita na mga iyon. Handa na ba kayo mga mag-aaral upang lakbayin ang maikling kwento ng bansang China? So sa araling ito, ikaw ay naasahang maipamamalas mo ang pangunawa sa kwento ng katutubong kulay mula sa China na pinamagatang Ngebeng Itim. Sa tulong ng mga panuring bilang pampalawak ng pangusap at tekstong naglalarawan. Sa panuurin, unawain, at suriin ang maikling kwentong pangkatutubong kulay mula sa China na pinamagatang Ngebeng Itim. Malalaman mo kung ano ang mga kaugalian at uri ng pamumuhay ng bansang ito. Handa na ba kayo? Ngebeng Itim ni Leo Heng. Isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zabra. Si Leo Quan, isang dating bilanggo. Ngunit bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan. Naramdaman pa rin niya ang mga babala, panlalait, pagpapahirap sa kanyang buhay. Ang kaibahan niya sa ibang tao na humihila sa kanya pababa. Ngunit wala siyang lakas na labanan ito. Ngayon ay kailangan niyang magsimula ng isang panibagong buhay. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tialo na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Dinala siya ni Tialo sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprubahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kuta. Ang mga kontak ni Tialo ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natanggap niya bilang isang ulila. Hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Yukwan kung ano man ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Hiping Li. Yumuko si Yukwan.
Isang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalang at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan niya para sa sasakyan. At nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tia Lo para maghapunan sa bisperas ng bagong taon. Ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tia Lo ang kanyang nilulutong hindi balansing pagkain, maging ang kanyang kasuotan. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lo sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Yokwan dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok, ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang pintana, sa kanyang likod, ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan, kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naaalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Lo Xiaofeng, ang kanyang kababata, ikakasal na. Hindi pa niya nakikita. Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin si Lo, samantalang siya nasa kalyeng Speretran sa isang madilim na sulok. Gumagawa na ang hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. At sa ikalimang araw ng bagong taon, ay ibinigay na kay Yokwan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng mga damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba, at isinuot ang isa. Nakabenta siya ng 20 panlamig na anggura sa kanyang unang araw, kaya sumigla siya. At dahil sa wakas, ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Ngunit isang araw nakabenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpentero na kababalik lamang sa Beijing mula sa Timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yokwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Yokwan.
ating bahaging balikan. Panuto, sagutin mo ang sumusunod na tanong. Una, paano masasalamin sa sanaysay ang kalagayang panlipunan at kultura ng Silangang Asya? Pakasulat mga mag-aaral ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. At ikalawa, paano mabisang maipahahayag ang iyong mga opinyon at pananaw gamit ang mga pangatnig? Alam mo ba na ang Niyebeng Itim ay halimbawa ng kwentong pangkatutubong kulay na kung saan binibigyang diin ng sumulat kung anong uri ng pamumuhay at kaugalian meron ang bansang China? Pinahahalagahan din dito ang tagpuan o ang tinatawag na puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Karaniwan ay maraming paglalarawan tungkol sa puok, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang mga pangkalahatang pag-uugali ng mga tao roon. Ang kanilang mga kilos, gawi, mga paniniwala, pamahiin at pananaw sa buhay. So mapapansin natin mga mag-aaral na kapag kwentong pangkatutubong kulay, nakapokus ito sa tagpuan o sa lugar. So madalas na maraming pagkukwento tungkol sa kilos, gawi, paniniwala o kultura ng isang lugar. Narito ang kayarian ng maikling kwento. Una, tauhan. Ito ang sentro ng maikling kwento kung saan makikita ang iba't ibang uri. So mayroon tayong mga tauhang bilog kung saan nagbabago ang katauhan ng karakter sa daloy ng kwento. So halimbawa, sa simula siya ay mabait, di ba? So hanggang sa naging masama at sa dulo ay naging mabuti ulit. Nandyan din ang tauhang lapad. Kapag sinabing tauhang lapad, ito kung saan hindi nagbabago ang katauhan ng bida. So kung sa simula siya ay mabait hanggang dulo, di ba? Nagpapakita ng kanyang kabaitan. So mayroon tayong protagonista. Ito yung bida sa kwento. At syempre, ang antagonista kung saan sila ang mga kontrabida sa kwento o yung kalaban ng protagonista o ng mga bida. Antagonista ang tawag sa kanila. Okay, kalawa, mayroon tayong tagpuan. Ito yung lugar o yung panahon kung saan dinadala ng manunulat ang mga mambabasa sa iba't ibang lugar kung saan naganap ang kwento o panahon kung kailan nangyari ang kwento. So pag sinasama ikling seta, ang tagpuan ay ang lugar. So sa mga kwento, sa mga pelikula, mga mag-aral, mapapansin natin na iba-iba ang lugar na ginaganapan. So depende, 'di ba, sa sitwasyon. Halimbawa kapag dagat, so doon sila sa dagat at sa susunod na naman na araw ay mag-iiba na naman ang kanilang tagpuan. So ikatlo, nariyan ang paksa o tema. So, ito yung pangkalatang kaisipang nais palutangin ng manunulat o may akda ng maikling kwento. So, kapag magbabasa ka ng maikling kwento, pagkatapos mo mabasa, malalaman mo doon ang pinapaksa, di ba? Yung nais na pikintal sa iyo ng manunulat. Yung pinakatema o paksa ng kwento. Kung tungkol saan ba ang kwentong iyong binasa. Pang-apat, syempre, ang banghay. Pag sinabing banghay, mga mag-aral, yan ang maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, mapansin natin, pag nagbabasa tayo ng kwento, may pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Panglima, mayroon tayong wakas. Ito ay maaring masaya, malungkot, o mag-iwan ng ibang kasagutan na iiwan sa mga mambabasa na tinatawag na open-minded. So ito na yung wakas ng kwento o ng isang pelikula, di ba? So kadalasan may mga napanood tayo, nababasa tayo na hindi tayo sang-ayon sa wakas, di ba? Na nalulungkot tayo sa wakas. At meron naman ay alanganin, di ba? Na parang hindi mo makikita kung ano ba yung kinalabasan ng kwento. So, bawat kwento, bawat suliranin, mayroong wakas.
Gawain 1, Kayarian ng Kwento. Panuto, buuin ang kayarian ng kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong sa loob ng kasunod na graphic organizer. Sagutin sa sagutang papel. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? Ipakilala. Ikalawa, ilarawan ang tagpuan ng kwento. Sa iyong palagay, anong panahon naganap ito? Ikatlo, ano ang tema ng kwentong binasa? Ikaapat, A. Paano sisimulan ng may akda ang kwento? B. Ano ang suliraning taglay ng pangunahing tauhan? C. Paano hinarap ni Hu Quan ang kanyang problema? D. Paano sinikap ni Hu Quan na malutas ang kanyang suliranin? E. Ano ang hakbang na kanyang isinagawa? At F. Ano ang kinalabasan ng mga hakbang na ito? Ikalima, paano winakasan ng may akda ang kwento? At ika-6, ano ang sinisimbolo ng niyebeng itim sa buhay ni Li Hu Quan? Ipaliwanag. Binabati ko kayo mga mag-aaral dahil alam kong naunawaan nyo ang maikling kwento ng bansang China, ang Niyebeng Itim. Ngayon naman ay ating iugnay ito sa ating bansa. So, ating alamin, basahin at unawain ang tekstong naglalarawan tungkol sa ating bansa. Alamin mo ang mga kilos at gawi pati na ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa Maynila. Paano na naiiba ang maikling kwento ng katutubong kulay sa iba pang uri nito. Ang gagawin naman sa gawain 2, pagpapalawak ng kaisipan, ay basahin at unawaing mabuti ang mga kaisipang hango sa kwentong Niyebeng Itim. Ipaliwanag ang mensaheng nais ipahiwatig nito. So, ang mga kaisipang hango sa kwento ay nasa column 1 at ilalagay ang mga paliwanag nito kung paano mo ito naintindihan sa ikalawang column. Para naman sa gawaing ito, sagutin mo,
ay ibigay lamang ang mga hinihingi ng mga tanong. Una, ilarawan ang tagpuan o lugar ng binasang teksto. Ikalawa, kilos o gawin ng tauhan. At ikatlo, uri ng pamumuhay. Handa na ba kayo Binabati ko kayo. Salamat sa iyong katapatan. Alam kong nasagot mo ito ng buong husay. Sa pagkakataong ito, nais kong isaisip mo ang lahat ng iyong pinag-aralan, natutunan sa nililinang na aralin. So maaari lamang dugtungan, 'di ba? Dadako tayo sa bahaging isaisip. Isulat ang mga natutunan mo sa kabuuan ng araling tinalakay. Dugtungan lamang ang nasimulang mga pahayag. Sa araw na ito, naunawaan ko na. Okay, ilahad ang inyong mga naunawaan. Natatandaan ko na natuwa ako sa pakisalaysay. Ngayong araw na ito, may ipagmamalaki kong natutunan ko ang mga. Okay, dugtungan ninyo yan ng inyong mga natutunan. So, huwag mahihiyang isulat ang tamang kasagutan, mga mag-aaral. Sa bahaging isagawa, mailalarawan mo ba? Suriin natin ang kaugalian at uri ng pamumuhay ng Tsino na inilalarawan sa kwento. Pag-aralang mabuti ang mga ilustrasyon, ilarawan ang lugar na kinabilangan ni Wei Quan. Ilarawan din ang kanyang kilos, gawi at paniniwala. Okay, makikita nyo dyan mga mag-aaral na yan ay may mga larawan. So, si Wei Quan, yan, habang nasa loob siya ng bilangguan. So, anong masasabi mo? Okay, mayroong 4 na larawan. Pangatlo naman yung nakalaya na habang kasama ang kanyang Tia Lo. Nagtitinda ng anggora at iba pa. So, magbibigay ka lang ng simpleng paglalarawan sa bawat larawang nariyan. Yan. Lubos akong nagagalak dahil alam kong napagtagumpayan mo ang mga gawaing sadyang sumubok at nagbigay ng karagdagang kaalaman sa iyo. So, mas lalong maging epektibo ang iyong pagkatuto, ating iugnay ang iyong mga natutuhan sa aralin. So, ating alamin na magkakaroon tayo ng bahaging tayahin, ha? So, maging tapat. Ating panuto, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang pangunahing tauhan sa maikling kwentong Ngibing Itim? A. Tia Lo, B. Hiping Li, Li Huhi Quan, D. Lo Xiaofen. Pakisulat ang titik sa inyong sagutang papel. Okay, kalawa, ilarawan ang panahon ng kwento. A. Bagong taon, B. Araw ng mga puso, C. Araw ng mga patay, D. Araw ng Kapaskuhan. At ikatlo, ano ang suliranin sa kwento? A. Ang pagkainggit ng mga tindero sa palengke, B. Ang mababang pagtingin kay Li Huiquan ng mga tao, C. Hindi naaprubahan ang aplikasyon ni Li Huiquan para sa lisensya sa pagtitinda, D, B at C. Ika-4, paano winakasan ng may akda ang kwento? A. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa at aral sa buhay. B. Sa pamamagitan ng pagkasawi ng pangarap na magbagong buhay. C. Sa pamamagitan ng pagsuko sa mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. D. Sa pamamagitan ng pagdadalamhati dahil sa mga kasawiang tinamo sa buhay. Okay, pang-5. So, mayroon dyan sa kahon, ha? Kailangang palakasin niya ang kanyang loob. Kung ididilat lamang niya ang kanyang mata, paandarin ng utak, at hindi matatakot magtrabaho, maayos ang lahat. Ika-5, anong mensahe ang naisabihin ng pahayag? A. Habang may buhay, may pag-asa. B. Pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. C. Pagiging positibo sa anumang pagsubok na dumating sa buhay. D. Manalig sa dakilang lumikha upang matamo ang naisin sa buhay. 6. Anong katangian ng tauhan ang ipinakikita ng pahayag? A. Mahina ang loob. B. Pagiging masipag.
Si pagiging masayahin, di pagiging matampuhin. Yan, so ito yung kanyang sinabi, tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw dahil walang makaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? O anong katangian meron ang tauhan? 7. Makikita sa paglalarawang ito ang pagkakaroon ng pag-asa. Ano man ang pinagdaraanan mong pagsubok sa buhay na kung saan isang kaugalian na makikita rin sa bansang A. Amerika, B. Europa, C. Africa, D. Pilipinas. So nasa kahon, pakibasa mga mag-aaral ang nasa kahon. 8 bilang. Anong kaisipan ang nais na ilarawan ng kaisipang nakapahilis? So, ang nakapahilis ay pakiramdam ni week 1 ay isa siyang basurahan o isang pirasong basahan na nais magtago sa isang butas. Anong ibig ipakahulugan nun? A. Pagmamayabang. B. Pagiging magalang. C. Mababang pagtingin sa sarili. D. May respeto sa may kapangyarihan. 9. Sa iyong palagay, bakit niya sinabing isa siyang basurahan? A. Dahil wala siyang silbi sa lipunan. B. Dahil siya ay isang mahirap at walang puwang sa lipunan. C. Dahil siya ay isang dating bilanggo. D. Dahil wala siyang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Po, alin sa mga sumusunod ang naging impluwensya ng China sa ating bansa? A. Adobo. B. Spaghetti. C. Lumpia. D. Sinigang. Para sa bilang 11 hanggang 15. Tukuyin ko ang mga sumusunod na sitwasyon, pangyayari o pahayag ay tumutukoy sa kayarian ng maikling kwento. Piliin sa kahon at isulat sapat lang na nakalaan. So, isulat sa inyong sagutang papel ha. Sa kahon kayo pipili. 11. Sinamahan ni Tia Lo si Li Hikwan upang magpakuha ng larawan. 12. Ang niyebeng itim ay pumapaksa sa kultura, tradisyon at kalagayang panlipunan ng bansang China. At 13, ayon sa karpintero, tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. 14, ibinigay kay Hikwan ang pwesto sa may daanan sa timog ng silangang tulay. Sa bandang kaliwa, siya ay ang daanang silangang kanluran. Sa bandang kanan, ang katapat nitong hilaga timog na sa tapat mismo ng paradahan para sa East Bridge Department Store. 15, si Li Hikwan ay dating bilanggo na nais magbagong buhay. So nasa kahon mga mag-aral ang inyong pipiliing titik ng tamang sagot. Sa paki-check mga mag-aaral sa grade 9 kung tama ba ang inyong mga kasagutan sa tayahin. Sa pakitingnan ang tamang sagot sa susi ng pagwawasto. Okay, para sa ating karagdagang gawain, magsagawa ng pananaliksik tungkol sa kaugalian at uri ng pamumuhay ng alinmang bansa sa Silangang Asya. Pumili lamang ng isang bansa. Ito ba ay sa bansang Hapon, Taiwan, Hilagang Korea, Timog Korea, Mongolia o China. So itala ang mga impormasyong iyong nakuha at isulat sa isang buong papel. So bibigyan natin yan mga mag-aral ng 10 puntos. So ikaw lamang ay maglalahad ng kaugalian at uri ng pamumuhay sa iyong bansang napili sa alinmang bansa sa Silangang Asya. So ito mga mag-aral ay napakahalaga ha. So kaya huwag kalilimutang sagutan. Ako pong muli ang inyong guro sa Filipino sa ika-9 na baitang, Ma'am Rhea O. Malyari, na nagsasabing ang bawat suliranin na inyong nararanasan, tiyak may solusyong naghihintay. Dahil ang simula ay may katapusan. Basta magtiwala ka lamang. Hanggang sa muli, paalam!